Ang pelikula ay nagsisimula ilang taon bago ang pangunahing kwento, sa isang kwarto ng kanyang kabataan sa gabi, dalawang batang babae, sina Lane at ang kanyang matalik na kaibigang si Debbie, ay naglalaro ng Ouija board habang nag-sleepover. Seryoso ito ni Debbie at maingat na inilatag ang mga patakaran. Hindi ka maaaring maglaro ng mag-isa. Hindi ka maaaring maglaro sa sementeryo, at dapat kang palaging magpaalam upang matapos ng maayos ang sesyon. Sabay nilang binibigkas ang summoning chant at inilipat ang planchette sa board. Nang lumipat ito patungo sa oo ng mag-isa, nataranta si Lane at lumayo. Ipinaliwanag ni Debbie na kung mayroong espiritu, makikita mo ito sa pamamagitan ng maliit na butas sa planchette. Sumangkot si Lane nang biglang lumabas ang nakababatang kapatid ni Debbie na si Sarah mula sa aparador upang takutin sila. Paglipas ng ilang sandali, itinago ang board. Isa lamang itong laro. Pagkalipas ng mga taon, si Debbie ay isa ng teenager na nakatira ng mag-isa sa kanyang bahay sa isang gabing wala ang kanyang mga magulang. Naglalaro siya ng Ouija board ng mag-isa, nilabag ang unang patakaran. At anuman ang kanyang naranasan ay malinaw na yumanig sa kanya. Maingat niyang tinapos ang sesyon, nagpaalam, at sinunog ang board sa furry place. Ngunit ang kanyang mukha ay nagsasabi ng ibang kwento kaysa sa salitang palm. Tumawag si Lane upang kumpirmahin ang mga plano para sa isang laro ng basketball. Lumabas si Debbie upang salubungin siya ngunit kinansela. Tahimik niyang inamin na naglaro siya ng board ng mag-isa, at nagtanong tungkol sa kanyang kinabukasan, at ang sagot ay natakot siya. Hindi niya masabi kung ano ito. Tiniyak niya kay Lane na nasunog ang board, at maayos na natapos ang sesyon. Dapat ay maayos ang lahat, sabi niya. Nangako siyang magpapaliwanag siya sa umaga. Sinabi nilang namimiss nila ang isa't isa at naghiwalay na sila ng landas. Bumalik si Debbie sa loob upang kumain ng mag-isa. Kusang bumukas ang pinto ng kusina. Isinara niya ito. Isang kalabog ang narinig mula sa itaas. Umakyat siya sa kanyang kwarto at nakita ang Ouija board, ang sinunog niya, na nakapatong ng buo at walang sira sa ibabaw ng kanyang kama. Ang uno ng plunge ay nasa sahig sa may pintuan. Tinapakan niya ito, kinuha, at tumingin sa maliit na butas. Namutla ang kanyang mga mata. Hindi na siya lubos na siya. Kumilos ng walang malinaw na kagustuhan. Kumuha siya ng mga palamuting ilaw mula sa kanyang silid. Lumakad papunta sa itaas na balkonahe, at hinampes ang sarili. Kinabukasan, nasa isang kainan si Lane kasama ang kanyang kasintahang si Trevor nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama na nagsasabi sa kanya na umuwi agad. Natagpuang patay si Debbie. Ayaw maniwala ni Lane. Sa punerarya, napapaligiran ng pamilya ni Debbie, hindi niya matanggap na sinadya ito ng kanyang matalik na kaibigan. Naaalala niya kung gaano kitakat ang hitsura ni Debbie. Noong huling pag-uusap nila, dumating ang kasintahan ni Debbie na si Pete na may dalang mga bulaklak at pareho ang pagkalito. Noong mga araw bago siya namatay, naging tahimik, kinakabahan, at tumangging papasukin si Debbie sa loob ng bahay. Hiniling ng ina ni Debbie, si Mrs. Gallardi, kay Lane na alagaan ang bahay habang nananatili sa ibang lugar ang pamilya. Hindi niya matiis na manatili doon. Ibinigay niya kay Lane ang ilan sa mga personal na gamit ni Debbie at nagpasalamat sa pagiging tunay na kaibigan ng kanyang anak. Bumalik si Lane sa bahay kasama si Trevor para tingnan ang mga bagay-bagay. Habang tinatakpan ni Trevor ang pool sa labas, dinidiligan ni Lane ang mga halaman, at kalaunan ay nakarating sa kwarto ni Debbie. Napansin niya ang bahagyang bukas na pinto ng aparador, ang parehong aparador na kakaiba ang pakiramdam noong libing. Tiningnan niya ang loob at nakita ang Ouija board. Buo, nakatago roon kasama ang plunge. Inaangkin ni Debbie na sinunog niya ito. Kinuha ito ni Lane. Tinipon niya sina Pete, Trevor, Isabel, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Sarah, na kanyang kinaladkad sa halip na umalis ng bahay nang walang nagbabantay at dinala sila sa bahay ni Debbie ng gabing yun. Inilatag niya ang mga patakaran ng eksakto tulad ng itinuro sa kanya ni Debbie ilang taon na ang nakalilipas. Inilagay nila ang kanilang mga daliri sa plunge set ng magkasama, binibigkas ang tiyan, at tinanong kung naroon si Debbie. Gumalaw ang plunge set. Nag-spell ito ng, "Hi friend." Agad na inakusahan ng lahat ang iba na nagtulak nito. Walang umamin. Kinilala ng board ang sarili bilang si Debbie. Si Pete, hindi kumbinsido, ay nagtanong ng isang tanong na tanging ang tunay na si Debbie lamang ang makakaalam. Ang aktwal na lokasyon ng kanilang unang totoong date na itinago nilang lihim sa lahat. Maling sagot ang ibinigay ng board.
Malinaw na sinabi ni Pete, hindi ito si Debbie. Ang espiritong nakikipag-ugnayan sa kanila ay kinikilala. Ang sarili gamit lamang ang dalawang letra, DZ. Bago pa nila maintindihan ang ibig sabihin nito, binalaan sila ng plunge set na tumakbo, binaybay ang salitang ina, at tumingin si Lane sa butas ng plunge set upang makita ang isang babae sa upuan sa kabilang silid. Ang kanyang bibig ay tuluyang natakpan. At pagkatapos ay tumakbo patungo sa kanila, isang matandang babae. Tumakas sila, dinala ni Lane ang board pauwi. Naglaro siya nito ng mag-isa. Nang gabing yon, nilabag ang unang tuntunin. Nagsimula ang mga mensahe, lumitaw ang isang matalik na kaibigan na nakaukit sa mesa ni Pete. Nakita ni Isabel ang nakasulat sa maalikabok na bintana ng kanyang sasakyan, pagkatapos ay pinanood ang isang di nakikitang kamay na pinupunasan nito. Mula sa kabilang panig, mula sa salamin, nakita ito ni Trevor sa dingding ng isang tunnel habang nagbibisikleta pauwi. Isang kakaibang presensya ang pumasok sa bahay ni Lane at Sarah sa pamamagitan ng pintuan at gumalaw sa mga silid. Nagtago ang mga batang babae sa isang aparador. Pagkatapos nitong dumaan, biglang sumigaw. Lumitaw ang kaibigan sa screen ng laptop ni Lane. Si Isabel ay pinatay sa kanyang bahay ng gabing yon. Nakita niya ang sarili niyang bibig na nagsisimulang magsara. Ang kanyang mga labi ay nagsara, at ang kanyang katawan ay itinaas at ibinagsak sa lababo ng banyo. Bumalik sina Lane at Pete sa bahay ni Debbie at hinalughog ang attic. Sa mga gamit ng mga dating nakatira, nakakita sila ng litrato ng isang babae na may dalawang batang babae. Nakakita sila ng flash drive sa keychain ni Debbie. Kuha ni Debbie na natuklasan ng isang lumang Ouija board sa attic bago siya namatay. Sa video, pinatugtog niya ito ng mag-isa at kinukunan ng sarili na tumatawa hanggang sa ang planchette ay nagsimulang gumalaw ng mag-isa at binanggit ang "Hi friend." Siya mismo ang nakakita ng board. Binuksan niya ang koneksyon bago pa man dumating ang sinuman sa kanila. Sinaliksik ni Pete ang mga dating may-ari at nakakita ng isang lumang artikulo tungkol sa isang nawawalang batang babae na nagngangalang Doris Zander. Si Daisy Doris ay nakatira sa bahay kasama ang kanyang ina at nawala ilang taon na ang nakalilipas. Pinaghihinalaan ng ina, ngunit walang napatunayan. Si Doris ay may nakababatang kapatid na babae na nakaligtas, nakasalukuyang nakakulong sa isang pasilidad ng psikiatriko. Binisita siya ni Lane. Ang pangalan ng babae ay Paulina. Pinakinggan niya ang salaysay ni Lane at tila hindi nagulat. Inilarawan niya ang kanyang ina bilang isang taong nahuhumaling sa mediumship na ginamit si Doris bilang isang daluyan, isang buhay na daluyan para sa espiritu na kanyang nakausap. May nangyaring mali. Hindi na nagawang putulin ng kanilang ina ang mga koneksyon na kanyang ginawa at nawalan ng malay. Upang maiwasan ni Doris na ma-channel pa ang mga espiritu, pinatahimik niya si Doris. Pagkatapos, sa kanyang lumalalang kalagayan, siya ang dahilan ng pagkamatay ni Doris. Pinatay ni Paulina ang kanyang sariling ina upang matigil ang kakilakilabot, kaya naman siya ay nasa institusyon. Binalaan niya si Lane na ang katawan ni Doris ay nakatatak pa rin sa isang nakatagong silid sa silong. Ang koneksyon ay maaaring masira sa pamamagitan ng paghahanap sa bangkay at pagputol sa mga tahi mula sa bibig ni Doris. Ito ay magpapalaya sa espiritu ni Doris upang labanan ang mga ina. Hindi dapat umalis ng mag-isa si Lane. Susubukan siyang pigilan ng ina. Bumalik si Lane kasama sina Pete at Trevor at Sarah. Sa silong, isang madilim na figure ang humila kay Trevor papunta sa isang silid sa gilid. Sumunod si Pete at nilock ang pinto sa likuran niya. Nilisan ni Lane at Sarah ang isang nakatagong daanan sa likod ng pader ng silong at gumapang si Lane sa isang higaan papunta sa isang selyadong silid na puno ng mga muebles na nababalutan ng alikabok. At isang maliit na altar. Ang tuyong katawan ni Doris ay nakahiga sa ibabaw ng altar, ang makapal na tahi ay tumatakip sa kanyang bibig. Pinutol ito ni Lane. Ang multo ni Ginang Zander ay lumitaw sa likuran niya, inabot siya at pagkatapos ay nawala. Naputol ang mga tahi. Gumapang palabas si Lane. Umuwi sila sa paniniwalang tapos na ang lahat. Nang gabing yun, nakita ni Pete si Debbie na nakatayo sa kanyang kwarto. Lumapit siya rito, hindi alam na si Doris pala. Ang suot ang anyo ni Debbie. Namatay siya bago mag-umaga. Sinabi ni Trevor kay Lane sa isang natatarantang mensahe. Bumalik si Lane kay Paulina. Hinarap niya ito at sinabing walang gumana. Ngumiti lang si Paulina, at saka lumabas ang katotohanan. Hindi si Mrs. Zander ang kontrabida. Si Doris.
Buong buhay ni Doris ay nahuhumaling sa mga espiritu at siya mismo ang nagbukas ng mga daanan na naglalabas ng kadiliman sa bahay. Ang pagtatangka ng ina na pigilan siya ay nagsalita ng walang kabuluhan. Ang saradong silid ay isang gawa ng desperado. Proteksyon, hindi kalupitan. Pinatay ni Paulina ang kanilang ina bilang paghihiganti sa pinaniniwalaan niyang pagpatay sa kanyang kapatid at pagkatapos ay gumugol ng mga dekada sa pagtulong sa espiritu ni Doris dahil naniniwala pa rin siyang karapat-dapat bumalik ang kanyang kapatid. Ang multo na lumitaw sa silong na sinusubukang pigilan si Lane sa pagputol ng mga tahi ay si Mrs. Zander na pinuprotektahan ang selyo. Sa pag-aakalang sinira ni Lane ang isang sumpa, ay tinanggal ang tanging pangharang na pumipigil kay Doris. Tumayo si Paulina mula sa kanyang wheelchair at sinabi kay Lane na susunod na darating si Doris para sa kanya. Pumunta si Lane kay Nona ng totoo sa pagkakataong ito. Sinabi ni Nona sa kanya na ang tanging paraan para matapos ito ay ang sirain ng tabla at ang katawan ni Doris. Ang dalawang punto ng koneksyon ay sumunog sa pareho at ang kawing ay naputol sa magkabilang dulo. Bumalik sila sa bahay, nauna sa kanila si Trevor at nahila patungo sa takip ng pool ng isang figura na kamukha ni Sarah. Huli na niyang napagtanto, nalunod siya, natagpuan siya ni Lane at Sarah, ang dalawang magkapatid na lamang ang natitira. Dinala ni Doris si Sarah sa isa pang silid at sinimulang itikom ang kanyang bibig. Sinadya ni Lane na maglaro ng board ng mag-isa, nilabag ang bawat patakaran na alam niya. At tinawag si Doris ng direkta sa kanyang sarili, hinayla ang espiritu palayo kay Sarah. Inatake ni Doris si Lane. Nagsimulang pumuti ang kanyang mga mata, pagkatapos ay lumitaw ang espiritu ni Debbie at nilabanan si Doris, pinuprotektahan ang kanyang kaibigan mula sa kabilang panig. Habang nagpupumigla sila, naabot ni Sarah ang pugon at sinunog ang katawan ni Doris. Itinapon ni Lane ang board sa apoy, naputol ang mga koneksyon, tumahimik ang bahay, lumipas ang mga araw. Nagluluksa pa rin sina Lane at Sarah. Lahat ng nawala sa kanila, si Debbie ay isang bell-pit na Trevor, ay hindi na babalik pa. Ngunit nawala na ang presensya, pagkatapos ay nakakita si Lane ng isang planong nakalagay sa kanyang bedside table. Kinuha niya ito, tumingin siya sa butas, tapos na ang pelikula.